Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, may mga lugar tayong pinupuntahan na akala po natin ay siyang magdadala sa atin ng kapayapaan, ng kalooban at kaisipan. Pero paano kung ang lugar na iyo palang napuntahan ay may lihim ng magiging dala? Sa iyo ay isang karanasan na hindi mo makakalimutan. Dear Papa Dudut, hello po, itago nyo na lamang po ako sa pangalang Edric. Nagtatrabaho sa Maynila bilang isang auditor sa isang pribadong kumpanya. Tuwing break time namin sa opisina, may mga katrabaho akong madalas na nakikinig sa iyong programa. Noong unay mga love stories lamang ang kanilang tinututukan. Ngunit nang ma-discover nila na may mga horror stories din pala kayo, ay naengganyo pa rin talaga silang makinig dito. Ako po yung tipo ng tao na matatakotin talaga, kaya naman hanggat maaari ay iwas ako sa ganitong mga kwento. Makaka-relate naman siguro sa akin ang ibang mga listeners ninyo kung sasabihin ko na kapag nakikinig o nanonood ako ng mga nakakatakot na mga bagay, madalas ay tumatatak ito sa aking isipan at hanggang panaginip ay nakikita ko pa ito. Marahil ay maraming magtataka sa inyo kung bakit naririto ako at sumulat ng liham kung hindi naman pala ako mahilig sa mga horror stories. Well, to answer your questions, isa din kasi ako sa mga nakaranas ng ilan sa narinig kong kwento dito. Actually, very recent lang siya nangyari sa akin. Ito'y noong mayaya ako ng aking mga katropa na magbakasyon sa isang probinsya. Kami po kasing magbabarkada ay mahilig talaga sa pagna-nature tripping. Pampakalma ba sa magulong mundo ng lungsod. Nandyan na yung hiking at kung suswertihin pa ay may mga pagkakataon na may napupuntahan pa kami mga beach or falls na siya namang napaka-rewarding para sa amin after mapagod sa pag-akyat sa mga bundok. So yun nga po Papa Dudut, back to the story. Nagkayaan kaming magbabarkada na mag-hiking muli since nagkaroon ulit ng long weekend and mahaba-habang bakasyon mula sa trabaho. Naisip namin that time na ito'y upang i-unleash ang lahat ng stress at pagod na naipon sa aming mga katawan itong mga nakaraang buwan. Hindi na kami nag-tour package dito dahil ang lugar na aming pupuntahan ay kabisado naman daw ng isa sa mga kaibigan since taga doon siya. Hindi na din daw namin poproblemahin pa ang aming tutuluyan dahil may rest house ang pamilya niya dito. Inaasar pa namin siya noon na sana all ay mayaman at may rest house sa kanilang probinsya. Tatawa-tawa lang naman siya sa amin dahil alam naman niya ang mga ugali naming medyo may pagkakengkoy at mapagbiro talaga. Pinagplanuhan na namin ang aming itinerary para sa mga araw na nandun kami para naman hindi na kami paisip-isip pa on the spot kung saan kami pupunta.
Nang ma-finalize na namin ang lahat ng aming gagawin, ay nagpasya kami na magkita-kita na lamang sa isang lugar. Nag-hire na din kami ng aming masasakyan para hindi rin hassle na magbiyahe kung saan-saan. Lalo na at alam naman natin na may mga lugar na medyo hirap pa talaga pagdating sa pagkukommute. Dumating ang araw na pinakahihintay namin. Medyo napaaga ako sa meeting place namin kaya naman nag-relax muna ako. Ilang saglit lang din naman ay isa-isa nang nagdatingan ang aking mga tropa. Si Mikael, hindi niya tunay na pangalan ang siyang naging designated driver namin. Dahil lugar din naman nila ang aming pupuntahan. Mas alam niya ang daan dito kesa naman gumamit pa kami ng Waze o Google Map. Habang nasa biyahe ay kanya-kanya kaming kwentuhan kung ano ang aming maaaring asahan sa lugar na yon. Siyempre dahil mga nasa mid-20s kaming magkakaibigan, hindi mawala-wala sa usapan ang mga chicks na pwede naming makilala doon. Ako naman ay hindi masyadong palaasa sa ganung bagay. Hindi naman po dahil pangit ako. May itsura din naman ako at masasabing fit kaya hindi din naman mahirap sa akin na makahanap ng maaring maging chicks. Pero may rule lang kasi ako na gusto ko pang long term ang relasyon na makukuha ko at ayoko ng fling-fling lang. Nasa ganun akong pag-iisip nang bigla akong tanungin ng mga kasamahan ko kung ano daw ba ang tipo ko sa isang babae dahil pansin nga nila na parang hindi naman ako interesado sa mga pinagkukwentuhan nila. Hindi ko na lang sila sinagot at nagpasya na lamang na magtulog-tulugan. Ayaw ko din kasing pinag-uusapan ang ganon dahil posibleng kung kani-kanino nila ako ireto. Hindi naman na nila ako kinulit pa at bumalik na lamang sa kanilang mga ginagawa. Nakikinig lamang ako sa kanila hanggang sa tuluyan na nga talaga akong makatulog. Nagising lamang ako nang mag-stop over kami sa isang resto para mananghalian. Medyo mga ilang oras pa din kasi ang aming babaybayin sa kalsada bago makarating sa aming patutunguhan. Matapos naman naming kumain ay agad din kaming bumalik sa aming biyahe upang hindi na kami abutan pa ng dilim sa daan. Mga bandang 8:00 na din ata kami ng gabi nakarating sa aming destinasyon. Malugod naman kaming tinanggap ng pamilya ni Mikael. Parang may piyesta pa nga noon sa dami ng nakahandang pagkain doon. Nagpasya kaming magkakaibigan na maagang magpahinga dahil madaling araw pa lamang ay plano na naming umakyat sa bundok. Nagalok pa ang isa sa mga tiyuhin ni Mikael na maging guide namin pero sinabi na lamang ng aming kaibigan na siya na ang bahala sa amin dahil kabisado pa din naman niya ang mga pasikot-sikot doon. Medyo may pag-alalaman ay pumayag na ang tiyuhin ni Mikael. Ngunit ang iniwan nitong bilin sa amin ay medyo nagdala ng kalituhan sa aming mga isipan. Ayon sa kanyang tiyuhin ay iwasan daw naming maligo sa may ilog na makikita namin doon. Maari daw kaming magpahinga dito ngunit wag na wag daw kaming lulusong dahil mapanganib ito. Nagkatingin na naman kaming magkakaibigan dahil parang may something sa sinabi ng tiyuhin ng aming kaibigan. Ngunit naisip din namin na hindi naman siguro ito magsasalita ng ganon ang walang basihan. Kaya naman pinagpalagay namin na posibleng malakas siguro ang agos ng ilog na tinutukoy nito kaya naman pinag-iingat din kami. Bagaman at medyo napaisip ako, sa ganong babala sa amin ay nakatulog din naman agad ako dala na rin ng pagod. Kinabukasan ay maaga pa lamang ay nagsibangon na kami upang masimulan na ang pag-akyat sa bundok. Aabutin din daw kasi kami ng kalahating araw sa pag-akyat doon kaya naman kailangan naming makapagsimula kaagad.
Kanya-kanya kaming asikaso at nang matapos ay magalang kaming nagpaalam sa mga kamag-anak ni Mikael. Papasikat pa lamang noon ng araw ay binaybay na namin ito. Hindi naman namin alintana ang pagod at hirap ng trail dahil mas nag-i-enjoy kami sa ganda ng view sa bundok na yon. Ibang-iba pati ang simoy ng hangin dito kumpara sa lungsod na aming pinanggalingan. Masaya kaming nagkwekwentuhan habang umakyat kaya naman hindi na rin namin napansin ang oras. Narating namin ang tuktok nito at saktong tanghalian na kaya nagpasya muna kaming mananghalian doon. Bago namin ituloy ang aming pag-e-enjoy sa pagsa-sightseeing doon. At habang kumakain kami, tila doon ko lamang napansin na parang ang tahimik pala sa lugar na yon. Tanging ang mga boses lamang namin ang siyang naririnig ko. Usually kasi sa ganitong mga bundok kahit papaano ay may maririnig kang huni ng mga ibon. O di kaya naman ang mga kuliglig o anumang insekto. Pero dito ay wala akong narinig na ganong mga ingay. Dahil hindi ko naman alam kung ano ang mga meron sa lugar na yon kaya naman hindi ko na ito pinagtuunan pa ng pansin. Matapos namin kumain ay nagkuhanan muna kami ng litrato bago nagpasyang buwaba na doon. Magkakamping din kami dito kaya gusto naming makababa doon sa magandang part ng bundok na sinasabi ni Mikael bago dumilim para makapag-set up kami ng aming mga tent. Habang patungo kami sa lugar na tinutukoy ng aming kaibigan ay may narinig ako na lagaslas ng tubig. Hindi ko tuloy maiwasang magtanong dito kung saan ang gagaling ang tunog na ito. Parang may na-realize naman noon si Mikael, sabay sagot sa amin na sa baba lamang ng aking kinakalagyan ay naroroon ang ilog na tinutukoy ng kanyang tiyuhin. Kasabay nito ay ang pagtatanong niya kung gusto daw ba namin na doon na lamang magpalipas ng gabi dahil may pupwestuhan din naman daw kami doon. Hindi pa din daw kasi siya nakakapunta dito dahil nga sa pinagbabawalan siya noong bata pa lamang siya. Agad namang kaming sumang-ayon sa kanya dahil gusto rin naming makita ang ilog na tinutukoy nila doon sa kanilang lugar. Pagkababa namin doon ay bumungad sa amin ang isang payapa at malinaw na ilog. At para bang na-love at first sight ako sa tanawin doon dahil kumikinang-kinang pa ang ilog sa sinag ng araw na tumatama dito. Agad kaming lumapit doon at pinakiramdaman ang tubig. Medyo malamig ito pero not to the point na manginginig ka na kapag lumublob ka dito. Tila nabasa naman ang aking mga kasamahan ang nasa isipan ko kaya naman parang lumipad na sa aming isipan ang babala ng tiyuhin ni Mikael. Isa pa ay sobrang lagkit na kami sa aming mga katawan. Kaya naman magandang pagkakataon ito papadudot upang makaligo na kami. Siyempre hindi mawawala ang pagtitik ng pictures, lalo na kung maganda ang view. Habang kumukuha kami ng litrato ay hindi ko maiwasang makaramdam na para bang may nagmamasid sa amin. Nung una ay sa malayo ito hanggang sa pakiramdam ko ay lumapit ang mga matang nakatingin sa amin. Nilingon ko ang paligid ngunit wala naman akong nakita na kahit na sino. Hindi ko na ito pinansin pa dahil baka naman guni-guni ko lamang ito. Matapos nito ay inayos lamang namin ang mga tent na aming tutulugan. Tapos ay sabay-sabay na kaming lumusong doon. Nakita namin na may mga nagsisilangoyang mga isda dito kaya naman nang huli na din kami nang maaari naming ipang dinner. Nawili ako sa paghabol sa mga isda. Kaya naman hindi ko na napansin na medyo napalayo na pala ako sa aking mga kasamahan. Nang ma-realize ko ito ay hindi ko na sila matanaw. Kaya naman napapakamot sa ulo kong bumalik sa aking pinanggalingan. Naglakad-lakad ako pabalik nang mapansin ko ang isang malaking bato sa gitna ng ilog na yon. Sa ibabaw kasi nito ay may nakaupong isang babae na nakatanaw sa malayo.
Parang hindi nito napapansin ang kanyang paligid habang abala ito sa kanyang pagtanaw sa kung anuman ang nakikita niya. Pero nang panahong yon ay hindi nakaligtas sa aking mga mata ang taglay nitong kagandahan. Maamo ang mukha nito at merong straight na buhok kung saan ay banayad itong inuugoy ng hangin. Literal na napatulala talaga ako sa kanya, Papa Dudut. Napakapambihira para sa akin na mabibighani ng isang babae, lalo na kung hindi ko pa naman ito masyadong kilala. Kaya naman parang maging ako ay nanibago sa aking sarili ng mga oras na yon. Tila may kung anong humihila sa akin patungo sa babaeng yon. Nang hindi ko na mapigilan ang aking sarili ay nilapitan ko siya. Marahil ay napansin na niya ang aking presensya, kaya naman napatingin ito sa akin. Nahalata ko na medyo nagulat pa ito sa akin dahil napaatras siya sa kanyang kinakaupuan. Agad naman akong humingi sa kanya ng paumanhin kung nagulat at natakot ko siya. Halata kasi sa kanyang mukha na tila nag-aalinlangan pa ito sa akin. At matiim ang mga tingin nito sa akin na akala mo ay tatagos sa aking pagkatao. Itinigil ko naman ang ginawa kong paglapit sa kanya nang mapansin na lumalayo ito sa akin. Natakot din kasi ako na baka mahulog siya doon at kung ano pang mangyayari sa kanya. Habang nakatayo ako sa aking pwesto ay kinausap ko siya at tinanong kung doon ba siya sa lugar na yon nakatira. Hindi naman ito sumagot at tinitigan lamang ako. Ngumiti lang naman ako sa kanya na para bang sinasabi dito na ayos lang ang lahat at hindi ako masamang tao. Naramdaman din naman niya siguro na wala akong anumang masamang balak sa kanya. Kaya naman tumango ito sa akin. Mas lumapad ang aking ngiti nang makakuha ng sagot mula sa kanya. Nagpakilala ako dito at sinabi na dayo ako sa lugar na yon kasama ang aking mga kaibigan. Tila mas nadagdagan na naman ang paghanga ko sa kanya nang magsalita ito at sabihin na hindi daw kami dapat naroroon sa lugar na yon. Parang hindi naman masyadong nag-sink in sa aking isipan ang sinabi niyang ito. At nagpatuloy lamang sa aking ginagawa. Sinabi ko na lamang na namamahinga lang kami doon mula sa aming hiking at nagpa siyang maligo at manghuli ng mga isda. Doon tila nag-ibang timpla ng kanyang mukha at sumimangot ito sa akin. Hindi daw dapat kami nakikialam ng mga bagay sa lugar na hindi namin pag-aari at nang walang pahintulot sa nagmamay-ari nito. Medyo nagtaka naman ako sa kanyang sinabi, sabay tanong kung meron bang nagmamay-ari sa lugar na yon. Para ganon ang kanyang sabihin. Hindi naman ito sumagot sa akin at pinukulan lamang ako ng matalas na tingin bago buwaba sa kanyang kinakaupuan. Sa likod ito ng bato buwaba at sa takot ko na baka may kung ano mangyari sa kanya. Kung mapano ito ay agad akong tumakbo sa kanyang binabaang lugar upang tignan kung ayos lamang siya. Pero nagulat ako nang pagtingin ko doon ay walang tao dito. Napalingon ako sa aking paligid upang tignan kung nagtatago lamang ang babae dahil wala naman akong nakikitang tumakbo palayo sa lugar na yon. Hindi ko tuloy maiwasan na kabahan dahil hindi pangkaraniwan ang paglalahong yon ng babaeng aking nakita. Isa pa ay tumatak din sa aking isipan ang tila galit na itsura niya noong malaman niya na dayo kami doon at nagpa siyang manatili sa may ilog. Nakatulala lamang ako habang pinagmamasdan ng lugar kung saan siya biglang naglaho nang maramdaman ko na biglang may tumapik sa aking balikat. Napapitlag pa ako noon dahil seryoso ang aking pagkakatitig sa lugar na yon. Natatawa naman akong tinanong ng aking kaibigan kung bakit daw parang nakakita ako ng multo. Nakita ko na naroroon din ang iba pa naming mga kasamahan. Kanina pa daw nila akong hinahanap, nandito lang daw pala ako.
Naparami na daw sila ng huli ng isda kaya bumalik na daw kami sa itinayo naming camping site at iluto na ang aming mga nahuli. Bago kami umalis doon ay sinulyapan ko pang muli ang bato at ang pinaglahuan ng babae. Umaasa na makikita ko ulit ito ngunit bigo ako. Hanggang sa makabalik kami sa camping site namin ay hindi na nawala sa isipan ko ang babaeng yon. Bagaman at nakakatakot ang aking na-experience, natatakot ako sa kakaibang gawi at pananalita nito ay parang mas na naig sa akin ang kuryosidad kung sino siya. Pagkatapos naming kumain ay nagpaiwan ako sa labas ng tent upang magbantay. Kahit naman kasi sabihing walang mga mababangis na hayop dito sa bundok ay mahirap ding magpakatiwala. Kaya naman naisipan naming magpalitan sa pagbabantay. Gigisingin ko na lamang ang isa sa kanila mamaya upang magpahinga din ako. Nakatanaw lamang ako noon sa may ilog habang panakanakang nilalagyan ng kahoy ang aming bonfire upang hindi ito mawala ng apoy. Medyo nakakaramdam na ako ng antok nang may mapansin akong tila pagkilos sa may gitna ng ilog. Tinangka ko itong aninagin ngunit hindi ko ito masyadong matanaw. Upang masiguradong hindi ito kung anong mapanganib na nilalang ay lumusong ako doon sa may bandang unahan ng ilog upang tignan kung makikita ko na kung ano ang naroroon. Hindi ko pa din ito nakita kaya naman nagpasya akong pumunta pa doon banda sa may hanggang tuhod na lalim ng tubig. Mas malapit kasi ito sa kinakaroonan ng kung sino man o anumang nasa tubig na yon. Nang makalapit na ako doon ay napatras ako nang makitang may mga matang nakatingin sa akin mula doon. Itim na itiman ang mga mata ng nilalang na yon ay makikita mo pa din ito dahil tila nagliliwanag ang mga ito sa ilalim ng liwanag ng buwan. Nakalubog lamang ito doon at tanging ang kalahati ng mukha niya ang matatanaw. Kahit natatakot ako ay nagmatapang akong magtanong dito kung sino ito at ano ang ginagawa niya doon. Hindi naman ako nito sinagot at nakatingin lamang sa akin. Maya-maya pa ay kita ko ang unti-unti nitong paglubog sa tubig ngunit nanatili ang mga titig nito sa akin hanggang sa maglaho sa aking paningin. Nang tuluyan na itong makalubog ay nakaramdam ako ng kakaiba kaya naman nagmamadali akong aalis na sana sa aking kinakatayuan. Malapit na sana ako makaahon noon nang bigla na lamang may pumulupot na kung ano sa aking paanan. Dahil hindi ko ito inaasahan ay natumba ako at mabuti na lamang at naitukod ko ang aking mga kamay. Kaya naman hindi tumama ang aking ulo sa mga bato. Nilingon ko kaagad kung ano ang bagay na yon. Namutla ako nang makita ko na kamay ang nakakapit sa aking paa. Hindi kita kung sino ang nagmamay-ari nito. Dahil tanging kamay lamang ang nakalitaw sa tubig. Nagtangka akong magpumiglas ngunit baliwala ito sa higpit ng pagkakahawak nito sa akin. Nakaramdam na talaga ako ng mga panahong yon ng matinding takot kaya naman napasigaw na ako at tinawag ang pangalan ni Mikael dahil ang tent niya ay malapit sa aking kinakaroonan. Saktong pagkasigaw ko ay siya namang paghila sa akin ang kamay patungo sa malalim na bahagi ng tubig. Hindi ko na nagawa pang sumigaw muli ng panahong yon dahil kapag ginawa ko ito ay paniguradong malulunod na ako. Pinipilit ko pa ding makawala sa pagkakahawak ng nilalang na yon na humihila sa akin ngunit kakaiba ang lakas nito. Nilingon ko ang aking paanan dahil palalim ng palalim ang aming tinutungo. Pero mali pala ang desisyon kong ito. Dito ko na din hindi napigilang mapasigaw.
Dahil sa ilalim ng ilog na yon ay nakita ko ang babaeng nasa batuhan kanina. Ngunit ibang-iba na ang itsura nito. Nawala na ang maamon niyang muka at napalitan ito ng kulubot na balat habang ang mga ngipin nito ay tila naging matutulis na tulad ng sa isang pating. Ang buhok nito ay tila mga ahas na lumalangoy din sa tubig. Itim na itim ang mga mata nito at galit na nakatingin sa akin habang nakangiti na tila tuwang-tuwa sa aking paghihirap. Naramdaman ko na ang unti-unting pagkaubos ng aking hininga. Halos panawa na ako ng ulirat na mga oras na yon nang maramdaman ko ang isang marahas na paghila sa akin paangat ng tubig. Marahil ay hindi ito inaasahan ng nilalang na yon sa ilalim ng ilog kaya naman nabitawan nito ang aking paa. Mabilis akong hinila ng kung sino mang nagligtas sa akin. Pagkaahon namin sa tubig ay maubo-ubo akong napaluhod sa may tabi ng ilog. Naramdaman ko ang pagtapik sa aking likod ng nagligtas sa akin. Nilingon ko naman ito at nakita kong si Mikael na alalang-alala na nakatingin sa akin. Nagtatanong ang mga mata nito. Ngunit hindi naman agad ako nito inusisa sa kung ano ang nangyari dahil nakita nito ang aking kalagayan. Maging ang iba naming kaibigan ay nagising na rin at mabilis na nagpunta sa aming kinakalagyan. Nang medyo nakakabawi na ako ng lakas ay doon na nila ako tinanong kung ano nga bang nangyari sa akin. Ikinuwento ko sa kanila ang lahat simula nang makita ko ang babaeng yon sa may malaking bato. Ang biglang paglalaho nito at ngayon ay ang paglitaw muli niya at ang paghila sa akin sa ilalim ng ilog. Nang matapos kong isalaysay sa kanila ang lahat ay tila hindi makapaniwala ang mga ito sa aking ikinuwento. Mahirap naman kasi itong paniwalaan kung hindi ikaw ang mismong nakaranas nito. Hindi na sila nakabalik sa pagkakatulog ng gabing yon. Inayos na lamang namin ang lahat ng aming mga gamit upang pagsapit ng madaling araw ay agad na kaming bababa sa bundok. Nakatanaw lamang kaming lahat sa ilog na yon lalo na ako, natatakot na baka muling lumitaw ang babaeng yon at isa na naman sa amin ang kanyang biktimahin. Umupo naman sa tabi ko si Mikael. Nagpasalamat ako sa kanyang pagliligtas sa akin. Ayon sa kanya ay narinig niya ang aking tawag ngunit nang lumabas daw siya sa kanyang tent ay hindi niya ako natanaw. Mabuti na lamang daw at nakita nito ang bumubulang tubig sa gitna ng ilog. Kaya naman nagkaroon siya ng hinala na baka naroroon ako. Kaya naman daw agad-agad akong sinaklolohan ang kaibigan ko. Napatanong naman ako sa kanya kung nakita ba niya ang nilalang na nasa ilalim ng ilog. Marahan lamang itong tumango sa akin. Hindi lamang daw siya makapagsalita kanina dahil hindi niya mapaniwalaan ang kanyang nakita. Tulad ko ay nakita din niya ang tila mahiwagang nilalang na yon. Pagbaba daw namin sa bundok ay itatanong niya agad ito sa kanyang tiyuhin. Magpahinga daw muna ako at sila na ang bahalang magbantay doon. Ngumiti naman ako sa kanya. Nang may pasasalamat bago nagtungo sa aking tent upang magpahinga na. Kahit papaano. Ramdam na ramdam ko ang pagod sa lahat ng mga nangyari sa akin ng araw na yon kaya naman nakatulog din agad ako. Madaling araw na nang maramdaman ko na ginigising nila ako upang makapaghanda na sa pagbaba sa bundok. Pagkatapos kong mag-ayos ng aking sarili ay agad na kaming umalis sa lugar na yon. Hindi ko na binalingan pa ng kahit na huling tingin ang ilog na yon. Sa lahat yata ng aming pinuntahan, itong lugar na ito ang kailanman ay hindi ko na gustong balikan pa. Papadudot tahimik lamang naming binabaybay ang daan pababa doon hanggang sa tuluyan na kaming makabalik sa rest house. Nagtataka naman ang mga kamag-anak ng aking kaibigan kung bakit may mga sugat ako
Nagtanong pa nga ang mga ito kung may nangyari bang aksidente sa akin habang nasa bundok kami. Doon kami nagpasyang sabihin sa kanila na nanatili kami sa may ilog at naligo doon. Nagalit naman sila sa amin nang marinig ang aming kwento. Mahigpit naman daw nila kaming binilinan na umiwas at wag manatili doon at wag na wag lulusong. Ayon sa kanila, ilan sa mga kababayan nila doon ang nagkamali na ding lumusong sa ilog na yon. At ilan sa mga ito ay hindi na nakabalik pa ng buhay. Meron daw bantay ang naturang lugar at ayaw na ayaw ng bantay na ito na may gumagambala sa kanyang teritoryo lalo na at wala pang paalam. Kaya nga simula noon ay iniwasan na ng mga taga roon ang naturang ilog. Binabalaan din daw nila ang lahat ng mga dayo doon na huwag pupunta sa ilog na yon. Ayaw naman daw nilang takutin ang mga ito kaya sinasabi lamang nila na pakaiwasan lamang ito at huwag na huwag lulusong dito. Ngunit sadyang may mga katulad daw naming dayo na matitigas ang ulo. Kaya naman noong una pa man ay nais na ng tiyuhin ni Mikael na samahan kami upang makaiwas na rin sa panganib. Humingi naman kami ng paumanhin sa kanila dahil sa katigasan ng aming mga ulo. Bago kami matulog ng gabing yon ay tinignan namin ang mga litrato na aming kinuhanan habang nasa bundok kami. Pero habang palapit ng palapit sa may bandang ilog ang aming mga kinuhanang litrato ay napansin namin na tila may mga kakaiba sa ilan sa mga ito. Sa mga puno na nakapaligid doon ay napansin namin ang isang babae na tila sinusundan kami hanggang sa makarating kami doon sa ilog. Kitang-kita ito na nakatayo doon sa may malapit na puno sa amin at tila binabantayan ang aming mga kilos. Nang makarating kami sa may ilog ay nagtaasan talaga ang aming mga balahibo dahil sa litrato namin bago kami nag-ayos ng tent ay makikita na nakatayo sa gitna ng ilog ang babaeng nakita ko sa may batuhan. Matiim ang pagkakatitig nito sa amin. Habang binabrowse namin ito ay palapit ng palapit sa amin ang babaeng ito hanggang sa huling picture ay nasa tabi ko na siya. Kaya naman pala parang may kakaiba akong nararamdaman habang nandun kami dahil may nakasunod pala sa aming kakaibang nilalang na hindi namin namamalayan. Kinabukasan bago kami umuwi ay may ginawang ritual ang tiyuhin ni Mikael. Ayon kasi sa kanila ay mukhang sinundan daw kami ng bantay ng ilog na yon hanggang doon sa rest house. May napansin daw kasi silang babae doon noong gabi na nakamasid sa kwarto na aming tinutuluyan. Kaya naman upang hindi ito sumama sa aming pagbalik sa lungsod ay kailangan naming mag-alay dito. Ginawa naman namin ito upang matahimik na rin kami. Pagkatapos ng ritual na yon ay bumiyahe na kami paalis sa lugar na yon. Sinabi ko talaga noon kay Mikael na hindi na ako babalik sa lugar nila dahil sa mga kababalaghang aming naranasan. Maging ang ibang mga kaibigan na kasama namin ay ganoon din ang sinabi. Hindi naman ito minasama ni Mikael at sinabing naiintindihan niya kami. Sa awa naman ng Diyos ay matiwasay kaming nakabalik dito sa lungsod ng walang aberya. Masasabi namin na ang karanasang yon ay hindi namin makakalimutan sa aming tanang buhay. Nagsilbing aral din ito sa amin na makinig sa mga babala sa amin, mapatotoo man o hindi, upang maiwasan muli na mangyari ang ganong insidente. Hanggang dito na lamang po ang aking liham, Papa Dudut. Maraming salamat po sa inyong oras upang maibahagi ang kwento kong ito. Lubos na gumagalang, Edric. Ang mga simpleng babala na ating binabaliwala ay maaaring magdulot sa atin ng pangyayaring hindi natin inaasahan. Mahalaga po na tuwing mapapadpad tayo sa ibang lugar ay makinig tayo sa mga tagubilin ng mga taong nakatira doon bilang paggalang na rin sa kanilang lugar
na pinakaiingatan upang sa gayon ay hindi tayo mapahamak. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel para sa horror stories na aming ina-upload at manood din po ng Papa Dudut Family YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.